Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Ang away na may kinalaman sa taripa sa pagitan ng China at Amerika sa ngayon ay mas lalo pang tumindi. Subalit kahit saan mo ito titignan, marami ang nagsasabi na ang bansang China ay agrabyado na at tiyak na sila na ang talo sa labang ito. Pero ayon sa China noong isang araw, hindi umano sila titigil sa kanilang ginagawang pagganti sa Amerika at lalaban sila hanggang sa dulo. Ayon sa China, handa umano silang pumasok sa mas malaking gulo kung hindi pa din titigil ang Amerika sa kanilang ginagawang tila panggigipit sa kanila. Ilang araw pa lamang ang nakakaraan mula nang magpatupad ang Amerika ng dagdag taripa sa maraming mga bansa kabilang na ang China, pero sobrang lala na ang nangyayari ngayon sa bansa ni Xi Jinping. Sa panig kasi ng China ay umabot na sa 145% ang ipinato na taripa ng Amerika sa lahat ng mga Chinese products na papasok sa kanilang bansa. Pero noong nakaraang Sabado, ang China ay nagpatupad naman ng nasa 125% na taripa sa mga US products sa kanilang bansa. Kahit mismong pagpapalabas ng mga Hollywood movies sa China, nilimitahan din ng kanilang gobyerno. Para kay Xi Jinping, kung hindi may dadaan sa diskusyunan ang nagaganap na salungatan ay mas pipiliin pa nitong idaan sa madugong digmaan at handa niyang protektahan ang kanyang kapangyarihan kahit pakapalit nito ay karahasan. Wala din siyang pakialam sa relasyong namamagitan sa China at sa Amerika. Sa ngayon ay tila pinaghahanda na ng China ang maaaring giyera sa pagitan nila at ng Amerika sa pamamagitan ng pag-i-install ng isang app sa cellphone. Ang app na ito ay nagpapakita sa mga impormasyon tungkol sa militar ng Amerika, gaya na lamang ng mga base nito, mga units at ang mga key commanders. Sinabihan din ng China ang kanilang mga tropa na huwag matakot sa paparating na giyera dahil lalabanan nila ito sa abot ng kanilang makakaya. Isa lamang ito sa mga unang hakbang ni Xi Jinping. Noong April 8 hanggang 9, ang CCP naglunsad ng war conference sa Beijing. Lahat ng matataas na leader ng CCP ay naroon sa nasabing misteryosong pagpupulong. Para umunong lamay ang dinaluhan ng mga opisyalis dahil lahat ng dumaloy nakasuot ng kulay itim at parang mga wala sa sarili. Bawal din sa kanila ang magdala ng papel at panulat. Bawal ding mag-take notes ng napag-usapan. Isa sa mga dahilan kung bakit itinutulak ni Xi Jinping ang pakikipagmatigasan niya kay Donald Trump ay dahil na din sa usapin ng fentanyl na umunoy isinusupply nito sa Canada at Mexico. Kung sakaling hayaan na lang ni Xi Jinping na matalo ito sa laban kay Donald Trump ay para na lang din niyang sinabi na siya isang drug lord. Ang fentanyl ay isang klase ng droga na may 50% higit na mas malakas ang tama nito sa tao kaysa sa heroin. Kung matatandaan, kaya din biglang tinaasan ng Amerika ang taripa laban naman sa Canada at Mexico ay dahil na din sa malawakang pagpasok ng naturang droga sa Amerika mula sa mga nabanggit na bansa. At ang itinuturong kinukuhanan ng fentanyl ng mga bansang ito ay walang iba kundi ang bansang China. Maaari ding isa pang dahilan ng China kaya sila nakikipaglaban hanggang sa dulo sa Amerika ay dahil kung sila ay matatalo sa labang ito, baka buksan din ang mga isyong may kaugnayan sa COVID-19 pandemic na China talaga ang dapat sisihin. Noong panahon ng pandemya, napatunayan din ng mga otoridad na ang China ay nag-iimbak ng mga labis na protective equipment imbis na ipamahagi sa ibang mga bansa. Maaari din siyang mahatulan ng crimes against humanity na may kinalaman pa din sa malawakang pagkalat ng COVID-19 noon. Bukod kay Xi Jinping, natatakot din ang mga matataas na opisyal ng CCP na may mga negosyo sa Amerika na kung sakaling matalo sila sa laban na ito, ay wala na silang mapakikinabangan sa kanilang ipinundar na pinagkakakitaan. Nangangamba din sa ngayon ng China kung paanong tutulungan ng Amerika ang Taiwan kung sakaling subukan nilang muli itong angkinin. Hindi sila sigurado kung gagawin ba ni Trump ang mga ginawa niya sa Russia na kung saan hinold nito ang mga foreign reserve ni Putin para lamang hindi sila makapagpalabas ng pondong magagamit nila sa paglaban nila laban sa Ukraine. Ang yaman ng China sa ibang mga bansa ay nanganganib na baka i-froze din ni Trump kung kanyang gugustuhin.
Kung sakaling magkaroon ng giyera, tiyak na ang mga assets ng China sa ibang bansa ay ma-hold at hindi maaaring galawin. Gagamitin lamang ito bilang pang-recover ng bansa na napinsala nila matapos ang digmaan. Hindi din hahayaan ng Amerika na manalo ang China laban sa Taiwan. Kung mangyayari kasi ito, tiyak na ang China ay maghahari-harian sa rehiyon ng Indo-Pacific at ang mga bansang nasasakupan ng naturang rehiyon ay mapapasunod ng China kabilang na ang Pilipinas. Ang mga pinag-aagawang teritoryo sa South China Sea ay tiyak din na makakamkam na ng China. Ayaw itong mangyari ng Amerika dahil mawawalan din ito ng kontrol sa impluwensya sa rehiyon. Hihina din ang kapasidad ng Amerika bilang global leader. Sa ngayon ay inutusan din ni Xi Jinping maging ang kanilang chairman ng Standing Committee of the National People's Congress na gumawa ng batas na magbibigay kapangyarihan kay Jinping na makapaglunsad ng giyera kahit kailan man niya naisin. Desidido si Jinping na kahit ano pa man ang mangyari, hindi sila maaaring sumuko sa laban na ito dahil maraming mga hindi kanais-nais para sa kanyang mangyayari. Maaring kasabay ng kanyang pagbagsak ay ang pagkakawasak din ng CCP. Subalit sa kabilang banda, tila wala namang epektong lahat ng ito kay Trump. Nanindigan siyang gagawin niya ang nararapat upang protektahan niya ang kanyang bansa at ang impluwensya nito bilang global leader. Para din kay Trump, alam din niya na hindi susuko si Jinping kahit paanong taripang kanyang ipatupad. Alam din niya makikipaglaban si Jinping hanggang kamatayan para sa kanyang bansa at sa kanyang kapangyarihan. Isa pang alas ng China laban sa Amerika bukod sa paglilimita ng bansang ito sa mga bagay na mapakikinabangan ng Amerika mula sa kanilang bansa. China din pala ang nasa likod ng kaliwat kanan na cyber attacks na tumatarget sa mga infrastructure ng Amerika noon pang nakaraang taon. Ito ay ayon mismo sa isang hindi nagpakilalang opisyal mula sa bansang China. At ang cyber attack umano na ito ay ang sagot ng China dahil sa pagtulong ng Amerika sa Taiwan. Noong pumasok ang Enero ng 2025, mas maraming mga US telecom companies ang inatake pa at aatakihin pa ng mga hackers mula sa China. Bilang ganti ay nag-launch din ng opensiba ang Amerika laban sa cyber attack ng China. Hindi man aminin ng China pero natatakot na sila ngayon dahil alam nilang may kalulugaran sila kung sakaling hindi nila maipagtanggol ang kanilang bansa. Pinipilit nilang magpakatatag dahil alam nilang kahit ano ang kanilang gawin, sila pa din ang pinakamapapahiya. Kaya ngayon, handa ang China na i-risk ang lahat para mapatunayan nilang sila ang pinakamalakas na bansa sa buong mundo.